Umapila ngayon ng tulong sa Philippine National Police o PNP ang nobyo at ang pamilya ng babaeng ikakasal sana ngunit nawawala pa dyan sa North Fairview, Quezon City. Hanggang ngayon kasi yung bride-to-be hindi pa rin po matagpuan, hindi pa rin po makita. Abay 5 araw matapos itong umalis para bumili umano lamang ng sapatos na gagamitin sana sa kanilang kasal. Agad namang bumuo ang Quezon City Police District o QCPD ng Special Investigation Team para hanapin ang nawawalang kasintahan. Kuha tayo ng live report ni TJ Mendoza. TJ. Alex, labis-labis pa rin ang pag-aalala ng pamilya at ng nobyo ni Sara Dewan na mula pa sa North Fairview na napaulat na nawawala mula pa noong December 10. Bumuwasak sa isip ko doon, talagang anong itsura niya sa wedding gown niya, pagbukas ng kortina. 5 araw mula nang mawala si Sara Dewan, emosyonal pa rin ang kanyang nobyo na si Mark R.J. Reyes. Kahapon sana nakatakda ang kanyang kasal, pero ang masaya sanang araw, nauwi sa pag-aalala nang hindi na makauwi si Sara mula pa noong December 10. Two years nang engaged si Mark at si Sara. December 2023 na mag-propose si Mark kay Sara na labis ikinatuwa ng kanilang pamilya. Kita rin sa mga larawang ibinahagi sa Net25 News team ni Mark kung gaano kasaya ang kanilang relasyon, kaya't bangungot para sa kanila ang pagkawala ni Sara. Ito sana yung wedding gown na isusuot ni Ate Sara Dewan sa kanyang kasal kahapon ng linggo na sana ay big day para sa kanilang magiging mag-asawa. Pero simula noong December 10, hindi na nakita ni Kuya Mark ang kanyang soon-to-be wife dahil 1:25 p.m. noong araw na yun ay umalis si Ate Sara. Nagpaalam siya dito sa kanilang tahanan dito sa North Fairview para bumisan ng kanyang sapatos na isusuot sana para sa kanyang kasal. Pero simula noon ay hindi na nakita si Ate Sara. Kaya palaisipan pa rin para sa pamilya ni Ate Sara Dewan kung saan siya nagpunta at kung sino ang kanyang kasama. Sa kuha ng CCTV, pasado 1:00 noong December 10, kita pang naglalakad si Sara malapit sa isang fast food chain sa North Fairview. Kwento pa ni Mark, 1:25 ng hapon nang magpaalam sa kanya si Sara na bibili lamang ng sapatos na isusuot nito sa kanyang kasal sa isang malapit na mall sa North Fairview. Sa isa pang kuha ng CCTV, hagip rin si Sara sa isang gasolinahan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kitang papunta siya sa isang malapit na waiting shed kung saan siya sasakay ayon sa nobyo niyang si Mark. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi na nakuhanan ng CCTV sa lugar. Ayon sa kanyang pamilya, patuloy nilang inaabangan ang iba pang kuha ng CCTV na nasa kustodiya pa rin ng pulisya. Naghihintay pa raw kasi ng clearance bago nito ilabas ang mga kuha. Kaya't ang kanyang pamilya, 5 araw nang walang tulog at labis na nag-aalala. Hindi po ako makakain. Hindi ako makatulog. Tuwing gabi po inaabangan ko po yung anak ko na may kumatok po doon sa gate na siya nga po ang papasok. Ang sabi po sa akin ng anak kong si Josue, "Ma, matulog ka na." Sabi ko, "Anak, hindi ako makatulog eh." Itinuturing na pinaka-best na anak at breadwinner. Ganyan ilarawan ni Tita Dewan ang kanyang anak ni si Sara. Matulungin at maalalahanin daw kasi ito. Si Sara rin ang tumutulong sa pagpapagamot ng kanyang ina at ama na senior citizen. Masakit po sa akin bilang ina na hindi po ako makatulog. Mula nang maipost sa social media ang pagkawala ni Sara, umani ito ng samot-saring opinyon. Tinawag pa siyang runaway bride ng iba. I'll be honest with everyone. Kung tinakbuhan niya ako, mas prefer ko yun. Okay sa akin yun. Kasi alam kong safe siya. Okay yun. Pero yung sa mga nagsasabing runaway bride siya, may kasama siya. Unang-una, hindi niyo po kilala si Sara. Hindi po kayo yung malalapit na kapamilya niya, na kaibigan niya. Kami po mas nakakakilala sa kanya. Never nga lumapit sa lalaki yan na hindi kilala. Hindi nga nung nag-entertain na kung sino-sino yan. Bukod sa mga insensitibong komento, umani rin ng fake call si Mark matapos ipost ang kanyang phone number sa Facebook para sana mapadali ang paghahanap at pagbibigay impormasyon sa nawawalan niyang nobya. Sasabi ko lang, magpakatao po kayo. Wala po kayo sa sitwasyon namin. Huwag niyo pong gawing katatawanan
yung nararamdaman namin. Huwag niyo pong gawing, kumbaga, huwag niyo kaming i-content. May panawagan naman si Mark sa kanyang magiging kabiyak na si Shera. Mahal, alam mo naman na hindi ako sumusuko na hanapin ka. Lahat ng paraan na pwede kong maisip na gawin, kahit patulan ko yung mga nagsasabi nakita ka, pupuntahan namin, walang problema. Hindi ako mapapagod. Katawan ko lang yung mapapagod, pero yung puso ko na yung pagpupursig ko na makita ka, hindi yung mawawala. Breadwinner, tumutulong talaga dito. Alex, bumuo na ang Quezon City Police District o ang QCPD ng Special Investigation Team para nga mapadali at mapabilis yung paghahanap nga dito kay Shera. Alex. Okay, TJ, yung mga video na kuha ng CCTV, ito ba'y weekend ba nakuna nito o weekday to? May trabaho ba yung babae? Alex, weekdays yan nakuhanan, December 10, if I'm not mistaken, Alex, that's a Wednesday, yung babae may trabaho siya, Alex, pero dahil nga naghahanda siya para dito sa kanyang wedding, December 10 din kasi niya natanggap yung kanyang wedding gown. At ayon doon kay Mark na kanyang nobyo, nung natanggap nga yung kanyang wedding gown, ay na-excite ito at nagsabi na bibili nga ng sapatos para makita kung teterno ito dun sa kanyang wedding gown. At matapos nga noon na magpaalam siya dun sa kanyang soon-to-be husband nga na si Mark, hindi na siya nakita, hindi na siya nakagilap nung kanyang mapapangasawa. Ito, natanong ba ninyo kay Mark at sa pamilya ni Shera, bago niya sagutin dun sa ginawang proposal ni Mark, meron bang dating karelasyon itong si Shera? Alex, hindi natin natanong ngayon, pero ang kwento kasi sa atin ni Mark, nag-propose siya December 2023, kasabay nung birthday nga nitong si tatay ni Shera. Pero nung sinubukan ko ring tignan at i-check yung social media nitong ni Shera, nakita ko doon na excited pa nga siya dito sa nalalapit nilang kasal, which is dapat nangyari kahapon, Alex, December 14, linggo. Excited siya at wala ka makikita na captions o mga palatandaan, Alex, na aatras o kung ano man worst come to worst ay mawawala siya doon nga sa big day nila ni Mark, Alex. Oo. At siguro panghuli sa pamilya ni Shera, tanggap naman si Mark, no? At alam natin, matagal na pala silang nagsasama. Wala bang nakikitang na pagtutol ang pamilya ni Shera? Alex, nung ang naobserban natin, yun nga, tama ka, matagal na silang magkasama din as magnobya at talaga namang nakita natin dun sa mga binahagi sa atin ng mga larawan na masaya sila. Yung bahay nila, Alex, magkatapat lang, yung bahay ni Mark at bahay ni Shera, 1 metro lang ang layo. Ganun sila ka-close, ganun sila kadikit, Alex. Kaya wala kami nakita dun sa aming pagpunta, sa aming obserbasyon, at dun sa aking pakikipagpanayam dun sa nanay at sa iba pang mga taong nakatira dun sa kanilang compound. Wala tayong nakitang anumang senyales na tutol sila dito kay Mark o kumbaga kung meron man silang negatibong masasabi, wala tayong napansin doon. Ayun, at TJ, siguro panghuli dahil nga binanggit ni Mark na hindi mapapagod ang kanyang puso sa paghahanap dito sa kanyang bride-to-be. Sa punto ng mga pulis, parang sa tingin ko parang bago ito, no? Bago itong ganitong klaseng case na kanilang kakaharapin. Bagamat wala namang senyales na merong kumidnap o di kay may masamang nangyari, nabanggit na ba ng QCPD kung paano nila ito tratatuhin itong kasong ito? Alex, sumingi kami ng update from the police dun sa mismong pamilya. At latest nga ngayon, Alex, kagaya na nabanggit ko kanina, ay bubuo na sila ng Special Investigation Team, yung QCPD, para mas mapabilis itong paghahanap at pag-iimbestiga dun sa pagkawala niya. Lalo ngayon, Alex, parang ako rin, it's my first time to hear this kind of story at hindi natin alam kung ano nga ba talaga samot-saring emosyon at samot-saring opinion yung nababasa natin sa social media. Pero kung directly from the family's testimony, iba yung kanilang tinitindigan, Alex. Habol ko na lang.
Anong simbahan ba sana sila? Anong lugar ba sana ang gagawin ng kanilang kasal? Alex, garden wedding. Sana yung kanilang pagdarausan ng kasal. Excited na nga sila eh. Kasi Alex, pinakita sa atin yung isusuot na gown ni Shera, yung mga kagamitan na kanyang isusuot. Ayaw makita ni Mark dahil parang naluluha siya kanina nung aking kapanayam nung inilabas yung gown mismo. Pero ayun, naka-gift, yung mga gift nila ay nakabalot na rin, Alex. Handang-handa na lang talaga sila dun sa kasal kahapon. Ito na lang si Shera ang inaabangan nung buong pamilya, Hindi, Alex. ang gusto ko malaman, anong lugar? Is it sa probinsya ba? Kung garden wedding ito, sa labas ba ng Metro Manila o dito lamang sila sa Kalakang, Maynila? Gagawin ng kasal? Garden wedding dito lang din sa Quezon City, Alex. Marapit lang din sa kanilang tahanan. Okay, sige. So tayo dito sa Net25 ay inaasahan nating matuloy ang kasal at mahanap itong si Shera. Maraming salamat sa iyo, TJ Mendoza. Mata natin sa QC.